Noong 1960, mas mayaman pa ang Pilipinas kaysa sa South Korea, Taiwan at Singapore. Pero ngayon, kalahati ng Pilipino ay nabubuhay sa kahirapan. Anong nangyari? Bakit tayo naiwan? Bakit naging mahirap ang bansang dating tinatawag na Pearl of the Orient? Sa video na ito, aalamin natin ang tunay na mga dahilan. Bago tayo magmumog sa kahirapan, alamin muna natin kung gaano katayog ang Pilipinas noon. Pagkatapos ng World War II, ang Pilipinas ang pinakamaunlad na bansa sa Southeast Asia. May pinakamalaking ekonomiya, pinakamodernong infrastructure, pinakamagandang edukasyon. Pinapadalhan tayo ng mga estudyante mula Korea, Thailand at kahit Japan para mag-aral sa University of the Philippines. Pero may tahimik na sumisirot na sakit sa ating bansa, ang korupsyon. Mula pa noong panahon ni Macapagal hanggang Marcos, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan. Ang martial law years, itinuring ng World Bank na lost decade ng Pilipinas. Habang umuunlad ang Singapore at South Korea, tayo naman ay naghuhukay ng utang. Pero hindi lang korupsyon ang sumira sa atin. Brain drain, ang patuloy na paglabas ng pinakamatalino at pinakamasipag nating mga kababayan. Doctors, engineers, scientists, teachers, nagtatrabaho sa ibang bansa. Halos 11 milyong Pilipino ay nasa abroad ngayon, kalahati ng buong populasyon ng Australia. Bakit? Dahil dito sa atin, hindi sapat ang kita kahit sobrang talino mo na. May tatlong malalaking kapintasan sa sistema natin. Una, ang oligarchy. Iilang pamilya lang ang may hawak ng halos lahat ng yaman ng bansa. Pangalawa, mahinang edukasyon. Tinuturuan nating maging mga empleyado, hindi mga negosyante. Pangatlo, walang industriya. Hindi tayo nakakagawa ng sarili nating produkto. Kaya pinapadalhan tayo ng mga galing China at Japan. Hindi rin natin kasalanan ang lahat. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya laging may bagyo, lindol at bulkan. Bawat taon, nawawalan tayo ng bilyong piso sa mga kalamidad. Habang ang ibang bansa nagtatayo ng mga gusali, tayo patuloy na nag-aayos ng nasira. Pero hindi pa tapos ang kwento ng Pilipinas. BPO industry, pinakamalaki na sa buong mundo. Tech startups, dumadami sa Cebu at Manila. Young Filipinos, nag-iimbento, nag-i-innovate, nagtatag ng sariling negosyo. Ang tanong hindi, bakit tayo mahirap? Kundi, paano tayo ahon? Ang Pilipinas ay hindi mahirap dahil walang yaman. Ang Pilipinas ay mahirap dahil hindi pa natin natutuklasan ang totoong kapangyarihan natin. Mga kabataang Pilipino, ang susi ng bagong bukas. Kung gusto mo pang malaman ang mga kwento tungkol sa ating bansa, i-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Mabuhay ang Pilipinas!